umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po, ika-15 ng Enero taong 2015, ikalawang araw ni Pope Francis dito sa Pilipinas. Samahan niyo po kami sa pagtutok sa bawat hakbang ng Santo Papa sa kanyang pagbisita dito sa Pilipinas. Ako po si Vivienne Gulia. At ako naman si Audrey Goriseta. Ito po ang Pope Francis sa Pilipinas. Magandang umaga, Vivienne. Good morning, Audrey. Kahapon, sobrang saya ng Pilipinas kasi 5:32 ng hapon lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pope Francis. At eroplano pa lang nakikita nila, hiyawan na talaga yung mga tao na nag-aantay sa kanyang pagdating. Lalo pa nung finokus ng camera yung mukha ni Pope Francis at nakangiti. Talagang sabi nga ng iba, charismatic ang dating. Alam mo, mistulang fiesta sa Pilipinas ngayon dahil kasama nga natin ang Santo Papa o ang leader ng Simbahang Katolika dito sa bansa. At makikita mo, sabik na sabik ang mga Pilipino na makasama o makita man lang ang Santo Papa. Oo, grabe yung mga tao na naka-line up. Thousands of people na nag-line up doon sa dadaanan ng motorcade kahapon mula sa Villamor Air Base hanggang doon sa Apostolic Nunciature. Umaga pa lang, nag-aantay na sila doon kahit mainit, kahit may banta ng bagyo. Talagang hindi sila natinag at noong nakita nila ang Santo Papa, labasan ng camera phones, labasan ng panyo, pamaypay na may mukha ni Pope Francis, ganoon sila fanatic at ka-supportive dito sa ating Santo Papa. At maging tayo, dahil umaga ang duty natin dito sa special coverage natin, tayo yung mga nasa bahay na pero talagang nakatutok tayo sa television. At alam mo yun, kahit nasa TV lang, nararamdaman mo yung holiness ng Santo Papa. Yung pagsilip pa lang, nasa loob pa lang ng eroplano. Kaya yung, alam mo, naramdaman ko talaga dito nung kumalembang na eh. Nakibahagi din kasi, nung lumapag ang eroplano na sinasakyan ng Santo Papa, maging sa Iloilo at sa Tacloban, nagpatunog sila ng kampana ng 10 minuto. Oo, alam mo, sa akin naman, ang pinaka-touching moment, nung niyakap niya, yung dalawang abandoned children na nagbigay sa kanya ng bouquet of flowers. Ang pangalan nila sina Mark Angelo Bartolas at Lani Ortilia, 10 years old and 9 years old. Inabot nila itong bouquet of flowers kay Pope Francis. At si Pope Francis naman talagang hinagkan sila. It was very touching. Alam mo, nakakaiyak talaga. Sobrang touching yung moment na yon. At syempre yung bugso naman ng mga tao, dahil nakakatuwa dahil sa haba-haba ng dinaanan ng Santo Papa, naging organisado naman. At talagang sumunod naman yung mga kababayan natin na sa mga otoridad. Alam mo, nakakatuwa dahil di ba mayroong naglagay ng barricade itong ating pamahalaan dun sa mga dadaanan ng motorcade itong si Pope Francis at walang walang nag-crossover doon sa barricade and talagang they cooperated. Ito nga mga police, nakikita ko from the camera, di ba, they were instructed na bawal lumingon. Pero hindi mo talaga mapipigilan kasi once in a lifetime, 20 years ago, mula nang huling bumisita dito sa ating bansa ang isang Santo Papa at ngayon bumisita muli, syempre, kailangan mo talagang masulyapan. Ayan na katabi mo na, di ba? Alam mo, ang medyo talaga naantig ako kasi halos lahat ng networks pinapanood ko dahil gusto ko talagang masundan yung bawat hakbang ng Santo Papa, May mga Muslim din na nanonood. At nung in-interview yung isa, kasi gusto niya daw hilingin na sana talagang magkatotoo na yung kapayapaan sa Mindanao. Oo, alam mo, ito kasing si Pope Francis, open siya, kahit ano man yung relihiyon. Binanggit nga ng ating guest kahapon, si Father Arnold, na si Pope Francis respects yung religion, mga paniniwala ng iba't ibang tao. And mamaya, i-discuss natin yan further with our guest po for today, si Lingayen Dagupan Archbishop Oscar Cruz. Archbishop, magandang umaga at welcome po sa ating special coverage ng Media ng Bayan, Pope Francis sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Archbishop, kahapon po dumating na po ang si Pope Francis at talaga naman po nakita natin yung reaksyon ng ating mga kababayan. Very excited, yung iba po anxious at yung iba po talagang naiyak pa sa pagdating ng ating Santo Papa. Sabi po nila, charismatic daw po itong ating Santo Papa. Bakit po ganoon ang effect sa ating mga Pilipino? Sa akin pong pagkaalam, siya ay talagang pro-people Pope. Irrespective of race, color, and creed. Kaya yun po naman ay sinusuklian ng mga mamamayan ng ganun ding
paggalang. So, in short, madali po siyang mahalin. At siya rin manan na pagmahal higit sa lahat sa mga maliliit na tao, maralita, mahirap. At kaya nga po, ang overall theme ng kanyang pagpunta rito ay mercy and compassion. Mercy and compassion. Although ako po, Archbishop, umaasa na ito pong pagiging fan ng ating mga kababayan kay Pope Francis will not stop sa pagkakita po sa kanya. Sana po magtuloy-tuloy po ito kahit po after ng kanyang pagbisita na maisabuhay po natin itong mercy and compassion na sinisimbolo nitong si Pope Francis. Tatapatin ko po kayo. Ako isang pari at yes. Ako rin naman na darasal, sabi nga. At ang panalangin ko po, sana yung kanyang pangaral ay maunawaan ko, maisapuso ko, para kahit na siya'y wala na rito, ay manatili pa sa akin. Ito pong awa at malasakit, ito pong kailangan ng ating bansa. At sa makatuwid po, akmang-akma ang tema ng kanyang pagbisita sa atin sa Pilipinas, at ako man po ay marami pang dapat matutuhan sa kanya. Archbishop, matanong ko lamang po, ano po sa characteristics ng Santo Papa ang inyong paborito at talagang inyong hinahangaan? The informality, informality. Ang ibig ko sabihin, mangyayari kasi como siya nga ang pinuno ng simbahan sa buong mundo at siya pa ang namumuno ng estado ng Vatican City, ay siyempre maseremonya, maraming mga ritual, etc., etc. Pero itong papang ito, mukhang para sa kanya ay abala lamang. Yung mga traditional ceremony. Abala. Pero sumusunod naman siya, hindi naman siya talagang sumusuway. Kaya nga, he's easy to love. Because he's just one like us, no? Na wala naman tayong ipagmamalaki, etc., etc. Ganon din po siya. How about, sir, yung sa may leadership quality? Dahil para bang maraming gustong pagbabago, kagaya nyo rin, ano? Maraming gustong pagbabago ang Santo Papa. Ano pong masasabi nyo dito? Higit po sa lahat, sa mga pagbabagong gusto niya, ang napansin ko ay sana magbago yung mga namumuno sa simbahan. In what way po, Archbishop? Maging simple? Na nung kasing nakarampas ko, nung kinausap niya yung mga namumuno sa different Vatican congregations, ang mga congregations po, ito yung balik commissions, iba-ibang commission ng simbahan. Nagkaroon sila ng isang okasyon na parang on the occasion of Christmas. At inaasahan ko yung mga niceties about Christmas, etc. Hindi po kinagalitan po kinagalitan po yung mga hepe ng mga iba't ibang commission, congregation, at sabi nila, hoy, tigilan nyo nga ako. Hindi kayo ang mga boss, kayo mga utusan. At huwag nyo intayin na ang tao manikluhod pa sa inyo. Kayong maunang pumunta sa kanila para tugunan ang kanilang pangailangan. This change to me is very, very real and very, very timely na kami rito sa Pilipinas, mga pare, mga obispo, etc., etc., sana hindi lang kami mamuhay ng payak, kundi kami ay mamuhay kaisa ng mga tao. Hindi ba parang kami hindi kasapi sa